Naniniwala ka ba na may mga kaluluwang nagpapahayag ng kung ano ang nangyari sa kanila? Naniniwala ka rin ba sa mga pamaraan ng mga psychic? Gaya ng pagsanib ng kaluluwa sa katawan ng tao para malaman kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay nito? Manggagamot na nagsanib ng kaluluwa ng OFW si Christine Talamera Baudin, sinabing may foul play sa likod ng pagkamatay ni Christine. Sa mga hindi nakakaalam, si Christine Talamera Baudin ay napabalitang namatay sa Jeddah, Saudi Arabia noong August 15 nitong kasalukuyan. At batay sa resulta ng otopsiya, na-stroke daw ito kaya daw ito namatay. Pero ang espiritu ni Christine pumapasok sa panaginip ng pamilya. Palagi itong nagpapakita sa panaginip ng mga kamag-anak na sumisigaw habang nanghihingi ng tulong, na tila gusto niya makamit ang hustisya. Kaya't pinasanib sa anak at tiyahin ang espiritu ni Christine, at ito ang kanilang nakita at nalaman. Kung isa ka sa mga naniniwala sa mga ganitong pamaraanan ng mga psychic, pakinggan at panoorin lamang po ang buong video. Ngayon, nakita ng anak niya na pinatay pala siya ng amo niya. Yun, pangit, di ba? Pangit din sa pamilya na blackout sila kung ano nangyari sa kapatid nila na pinatay pala ng amo. Tapos sabihin na sa autopsy na high blood lang. Which is pangit yan. Walang justice sa atin. Sa kanila okay lang, bayaran ka lang, okay na. Pero sa atin, pangit man na ganun. Tapos nagpaparamdam sa mga kapatid, tita niya na nanaginip sila na parang kakaiba. Pag namatay ang tao, sinasabi ko sa inyo, ng totoo, pag namatay yung tao sa sakit, hindi man ang paparamdam yan. Pero kung pinatay ka ng mga tao, magparamdam yan. Tapos araw-araw yan, magpanaginip sa'yo. Hindi siya maghilway, hindi siya maka-move on sa anong ginawa ng amo niya, gano'n. Meron talaga foul play kasi yung ulo niya may tahi. 3 tahi yan. Yung nakita ko sa picture ng kamag-anak niya. Tapos merong dito na parang blooded siya. Tapos yung ulo may parang may gagawas ng mga dugo. Yun. Ibig sabihin yan, pinalo ng tubo. Pinalo ng tubo at saka merong hampas dito ng tubo pa rin. Tapos yung ulo, lumalabas yung mga dugo. Tapos yung amo pala niya ay doktor. Yun, pangit. Pinicture ng doktor sa kanya, pinicture niya sa hospital, tapos yung tempered niya sa kanyang pulso ganyan, no. Pinapakita niya parang parang wala na, patay na yun. Dinala sa hospital, patay na yun. Kung maniwala kayo sa hindi, yun talaga totoo na meron talagang foul play. Hindi siya high blood. Kung high blood yan, di ka man talaga bubutasan yung ulo mo. Hindi dito bubutasan yung liig mo. Tapos walang maliwalas yung mukha mo kung high blood ka man. Sino bang high blood mga ganoon na bubutasan yung ulo mo? Tapos merong hiwa dito tsaka violet yung mukha mo. Meron talagang foul play yun. Kasi gusto ng amo niya para malinis na lahat, babayaran niya lahat kasi mayroong siyang pera. Kung gusto niyo tumulong sa pamilya niya, pwede kayo mag-PM sa kanila para tulungan. Kaya ipatulpo, ipabrigada. At least mayroong second option, ipa-autopsy again. Ganun. Mas maganda yung autopsy, mayroong NBI, SOCO, city government at saka pamilya. Yun ang mas maganda. Kasi yung autopsy nila, isa lang yung tumitingin yung doktor, tapos bawal daw yung mag-video. Yun. Nagreklamo yung mga anak niya kasi bawal daw mag-video. Pamilya niya nanay niya yun. Pangit yun, di ba? Ikaw yung anak tapos bawal pala mag-video. Meron talagang foul play yun. Kasi gusto ng amo niya para malinis na lahat, babayaran niya lahat kasi mayroong siyang pera. Tinutulungan ko sila, kumbaga sa aking spiritual bilang manggagamot, para malaman nila kung ano mong dahilan, ano bang mensahe ng namatay na kaluluwa. Hindi ko man sila naging pasyente, pero nag-refer lang yung mga nakilala sa akin na gusto nila pumunta ko doon para
ipasarim yung espiritu ng kapamilya nila na namatay sa abroad. Sa mga OFW dyan, sa ibang lugar, sana mag-ingat kayo dyan sa mga amo nyo kasi di naman lahat ay yung mga amo sa ibang lugar ay mabait. Meron naman maldito, maldita, mga ganun. Yun, nakilala ko kanila yung pasyente ko, galing pala yun sa ibang lugar na pinatay ng amo. Kasi nagpaparandam siya sa mga kapatid niya at saka sa mga kamag-anak niya, yung mga mister niya napaparandam, napapanaginip kung anong nangyari sa kanya. Salamat po sa tiwala. Yung sa akin lang ay maliwanagan yung pamilya kung ano nangyari sa kamag-anak nila na doon sa abroad. Depende sa inyan kung naniwala po sa mga ganitong pamaraan. Yung iba hindi naniwala eh. Di naman natin yan mapigilan yung mga tao pag hindi naniwala. Eh, bala sila. Yung importante ay tumulong yung tayo. Wala pong bayad po yan sa akin. Kasi ang Panginoon, di naman napapabayad eh. Donation lang. Kung anong para sa Diyos, ay para sa Diyos, para sa tao, para sa tao. Yun ang legitimate na mga. Yung iba, pag naghingi niyang bayad, ibig sabihin niyan, piki po yan. Marami naman magagamot dito sa Mindanao eh. Kasi iba na namimira, akala siguro niya ay tunay. Pag namimira yung tao, ay piki po yan. Mga ganun. Ako po ay kumbatero ng Mindanao, Lloyd Usano. I-search niyo po yung pangalan ko sa aking page o kaya Facebook. Pwede nyo hanapin yan. Hindi siya piki, kundi legitimate na mga gamot. Kasi marami kayong makikita niyo naman sa mga video ko, marami akong ginamotin mga pasyente na meron gumaling, meron naman hindi gumaling, meron namatay. Kasi hindi man ako perfecto. Tao lang po ako, instrumento ng Diyos. Yun siya naniningil. Ano lang, donation lang yung ibigay nyo doon sa kanya. Message nyo lang si Sir Lloyd Usano. Actually, hindi ko man yan siya kilala. Kumbaga, we have a common friends sa Facebook na nag-message din sa akin that day kung gusto namin siya makausap yung kapatid ko. And then, pinapunta namin siya sa bahay. Sakto naman na wala siyang schedule noon na gamutan. Kaya, nakausap namin siya. Sa gusto magtanong, actually, ang daming nagtatanong. I-message nyo lang si Sir Lloyd kasi hindi ko masagot yung bawat isa-isa ba. Hindi po siya naniningil. Totoo yun, guys. Maniwala kayo. Pero, sana naniwala lang kasi kami naniwala dun eh. Yan nga yung mga, alam niyo yung mga nasa soko, yung mga ganun. Yung mga psychic, ganun yun eh. Maraming kaso na nasosolve dahil sa ganun. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, naniniwala ka rin ba sa espiritual na pamamaraan tulad dito sa ginawa sa kaluluwa ni Christine? Pag-ikomento ang inyong saloobin at pananaw sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.